Lintik lang talaga ang walang ganti ang lecheng lalaking yan. Kapag talaga nakita ko yan bukas dito sa bar na to, mata lang niyang walang latay. Gigil na sigaw ni Nars habang patuloy na pinupunasan ng kaibigan niyang si Kitty ang basa niyang katawan gawa ng alak na ibinuhos sa kanya ng lalaking nakilala sa bar. Narito sila ngayon sa labas ng bar sa may parking area dahil pinalayas sila ng bouncer dahil sa pang-eeskandalo na ginawa niya roon. Hindi naman kasi kasalanan ni Nars kung nagawa niyang paduguin ang ilong ng bastos na lalaking humawak sa pang-upo niya. Binasag lamang kasi nito ang nguso ng manyak na lalaki at saka pinahiya ng bonggang-bongga. Wala ni inuman ang makakapagbastos sa isang prinsesang tulad niya ni Lamok ay ayaw padapuin ng daddy niya tapos ay hahawakan siya ng lalaking mukhang langaw? Ikalma mo na dahil nakaganti ka naman. Kulang pa yun sa ginawa niya dahil hindi ko siya matansya. Kundi lang talaga ako pinigilan ng mga bouncer na yan, tsak na dadalhin ko na siya sa langit. Paano kapag nalaman ni na tito at tita itong ginawa mo? Nakita mo naman, ang daming kinukuhanan ka ng litrato at video. Baka naman mapalayas ka na niyan ha? Pwede ba ha? Huwag mo akong takutin dahil hindi pwedeng malaman ni na daddy at mommy ang ginawa ko ngayong gabi. Last warning ko na ito sa kanila at hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung sakali man. Aniya sa kaibigan nang maalala ni Nars ang huling babala ng mommy niya. Siya kasi si Nars, ang isa sa mga quadruplets na anak ni Damon at Chrissy. May 3 siyang kakambal na may mga masasayang buhay na. In short, nakilala na nila ang mga lalaking nagpatibok ng mga panty nila. Puso. Ngunit siya, wag na natin alamin dahil wala pang lalaking nakaagaw ng puso niya. Ang mga lalaking nakikilala niya ay mga manggagamit at manluloko. Pera lamang ang habol sa kanya. At kung hindi man pera, tsak ang katawan niya. Dahil maski kandila ay nauupos dahil sa hotness niya. Sinasabi ko lang naman ang maaaring mangyari. Dahil grabe din kasi ang ginawa mo dun sa lalaki. Ako na nga ang naaawa dun. Ang mahal pa naman ng pustiso kapag nagpapagawa ka. Di lang ngipin niya ang balak mong basagin, pati na yung ilong niya na mali ang tayo. Kaysa patayo, payuko pa. Bulalas pa ni Nars na sinabayan nila ng malakas na pagtawa. Tumagal ng ilang minuto ang tawanan nilang dalawa hanggang sa maramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone. Napangiwi siya nang makita na basag ang screen ng bagong bili na iPhone. Tsak na magagalit na naman ang kanyang ina sa oras na malaman nito na nasira ang cellphone at nakipag-away pa siya. Naghintay pa sila ng 5 minuto sa labas sa parking lot nang marinig nila ang busina ng kung sinong driver sa likuran nila. Nagulantang si Nars nang makita ang ina at ang daddy niya na umiiling pa sa kanya habang pinaglilipatan ng tingin ang ina at siya. Mommy, anong ginagawa mo rito? Madaling araw na ah. Ano namang kalokohan ang narinig ko, Nars? Ano na namang ginawa mong bata ka? Anong ginawa? Wala akong ginawa, Mommy. Hindi ba? Nauutal pa niyang binalingan ng tingin ang kaibigan na namumutla na rin. Hi po, tita. Opo, nagpapahangin lang po kami dito sa parking lot at uuwi na rin po kami. Nagpapahangin? Sa parking lot? Sa harapan ng bar na ito? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Nars, na huwag kang gagawa ng kalokohan? Tumawag sa akin ang ina ng lalaking pinahiya at binugbog mo kanina. Sigaw ng ina na siyang nagpakislot kay Nars. Mommy, binastos niya po ako, kaya ako nagawa yun. Kaya naman, huwag ka na magalit, please. Daddy, maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasadya. I'm sorry, baby. Iyon lamang ang nasambit ng ama. Simula sa araw na ito, hindi ka na uuwi sa mansyon. Hindi mo na magagamit ang mga cars mo. Wala ka na rin magagamit sa mga credit cards at debit cards mo. Hindi ka na rin papasok sa kumpanya at manigas ka dyan. Hindi ka makakabalik sa amin hanggat hindi ka natututo sa buhay. Ani ng ina na siyang tuluyang nagpagulantang kay Nars at sa kaibigan nito. Mommy, anong parusa yan? Para mo naman po akong pinapalaya sa ginagawa mo. Daddy, do something. Nawawala na naman sa katinuan si Mommy. Bakit niya aalisin lahat ng cards at cars ko? It's mine. Hindi ka uuwi sa mansyon. At simula ngayon, bahala ka na sa buhay mo, Nars.
Hindi mo na rin malalapitan mga kapatid mo hanggat hindi ka nagtitino. Mommy naman! Huwag mo naman gawin sa nag-iisa mong anak to. Nag-enjoy lang naman ako sa buhay kaya ako to nagagawa. And besides, hindi naman ako ang nauna kanina. Mommy, I'm really sorry. Pagmamakaawa ni Nars sa ina, subalit hindi na nakinig ang ina at sumakay ito sa sasakyan. Kahit anong tawag ni Nars sa mommy at daddy niya ay hindi na siya pinakikinggan pa. Nawala ang lahat sa kanya sa isang iglap lamang. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay ng walang-wala kung isinilang siya sa mundo na nakukuha na sa kanya ang lahat. Sabi ko naman kasi sa'yo na magagalit ang mommy mo. Ayan. Pero paano ka na niyan? Pasensya ka na, Nars, ha? Hindi ka pwede sa amin eh. Pati ba naman ikaw? Sorry na, Beshi. Paano kasi sabi ni tita, kapag daw gumawa ka pa ng kalokohan ipupull out daw ang shares ng mommy mo kay daddy kapag tinulungan kita. Pag-amin ng kaibigan kaya naman hindi na napigilan ni Nars ang mapatampal sa sariling noo. Ngayon pa lang naiisip na ni Nars ang magiging buhay. Sinilip pa niya ang laman ng shoulder bag niya. Mayroon siyang 20,000 doon na magagamit niya sa ilang araw habang hindi pa niya napapaamo ang sariling ina. 2 linggo na ang lumipas, ngunit wala talagang magawa si Nars upang mapatawad siya ng ina dahil sa pagtapak sa village nila ay hindi niya na magawa. Maski ang kondo na iniisip niyang matutuluyan ay hindi na rin siya pinapasok ng gwardya. Wala tuloy magawa si Nars kundi ang umatungal sa labas ng building dahil magkano na lamang ang perang natitira sa sariling bulsa. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, bigla na lamang may sumampal sa kanya na poster. Sa yamot niya ay pipilasin sana niya ito nang mapukaw ng poster ang atensyon niya. Hiring? Personal assistant? Basa pa niya ng malakas. Ang kaninang nayayamot na mukha ay napalitan ng saya at saka na siya lumarga patungo sa kumpanya na plano niyang applyan. Sa bilis ng pangyayari, kahit na simpleng blouse at pants lamang ang suot niya, nakuha siya sa trabaho. Matalim pa nga ang tingin ng mga babaeng kasabay niya sa pag-apply. Subalit hindi na iyon problema ni Nars dahil ang mahalaga may trabaho na siya. Miss Nars, pwede ka na pong pumasok sa loob ng opisina ni boss. Ani pa ng dating sekretarya kuno ng CEO ng kumpanya. Wala sa sariling pumasok si Nars sa loob ng opisina ng lalaki nang malaglag ang panga niya at umulan ang laway ng masilayan ang makisig na binatang nakasuot ng reading glasses. Mistulang modelo na lumabas sa magazine ang binatang nasa kanyang harapan. Good morning, Miss Nars. Pati boses pa nito ay guwapo, kaya naman hindi agad nakapagsalita si Nars. Ang sabi ko, magandang umaga, Miss Nars. Ulit pa ng binata kaya dito na umayos ng tayo si Nars. Magandang umaga din, sir. Alam mo naman siguro ang trabaho ng isang assistant, hindi ba? Actually, hindi. Unang trabaho ko kasi ito bilang assistant. Prangkahan namang sagot ni Nars. May I know kung ano ang dati mong trabaho? Owner ako ng isa sa company ni Daddy. Is that so? Gumuhit pa ang nakakalokong ngisi sa labi ng binata at napansin yon ni Nars. Hindi na lamang niya iyon pinansin dahil kailangan niya ng trabaho. Baka sa kangkungan na siya pupulutin kung sakali na mananalo ang init ng ulo niya. Yes. Kailan ako magsisimula, sir? Ang alin? Ang mahalin ako? Pakiramdam naman ngayon ni Nars ay nabingi siya o mali lamang ang narinig niya. Sige sir, pwede na po ako magsimula ngayon. Saan po ang magiging opisina ko? Dadma niya. Dito sa loob ng opisina ko, Nars. Bukas na bukas, ipapaayos ko ng magiging lamesa mo. Sa ngayon, pwede ka naman kumandong sa akin kung nangawit ka na. Ngumisi na naman ang binata ng nakakaloko. Nakumpirma na ni Nars ang kanina pa niya iniiwasan. Ito ang pagiging bastos at hambog ng magiging boss niya. Gusto niyang mag-dirty finger sa binata, subalit pigil na pigil siya dahil iniisip pa rin niya ang huling sentimo sa sariling pitaka.
Hindi na sir, kaya ko naman tumayo at expert ako dyan. Aniya na lang. Mas expert ako sa ibang bagay, Miss Nars. Hindi na napigilan ni Nars ang mapangiwi dahil sa sinabi ng hambog niyang boss. Tila nandidiri pa ang mga tinging ipinukol niya kay River, kaya naman bumulang hit ng tawa ang lalaki. Upang mapigilan na hindi masapak ang magiging boss niya, minabuti na lamang ni Nars ang lumabas ng opisina nito. Maghahanda na lamang siya para sa magiging trabaho niya sa lalaki. Makalipas ang 2 linggo na pagtatrabaho ni Nars sa kumpanya ni River, hindi na nawala ang stress at init ng ulo niya sa lalaki. Napaka-chick boy kasi nito. Idagdag pa ang madalas na paglalandi sa kanya. Hindi na lamang simpleng landi dahil kung umakto ang boss niya ay daig pa nito ang sawa kung makalingkis. Sa 2 linggo niyang pagtatrabaho kasi sa lalaki, kung sino-sino ang mga babae na pumupunta sa opisina nito. Ang iba nga ay sikat na modelo o artista. Hindi naman dapat siya magtataka dahil gwapo naman si River. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit pati siya ay nilalandi nito. Paano kung sapakin ko na lang kaya siya para magising siya sa pagiging malandi niya? Nakakaistorbo siya sa trabaho? Umaksyon pa si Nars na parang may sinasapak sa ere. Hindi niya napansin ang pamumutla ng kaibigan na ngayon ay nakatingin sa likuran ng dalaga. Naroon pala si River na nakangisi habang pinapanood ang dalaga na maglabas ng hinanakit dahil sa pagiging chick boy niya. Ano na? Bakit tatahimik ka dyan? Kung alam mo lang, tinitiis ko yung masagwang ugali ng River na yan. Hindi na ako magtataka kung isang araw 10 babae ang susugod dito at sasabihing nabuntis niya. Beshi, tingin ko kailangan mo nang itiko ang bibig mo. Bakit ko naman ititiko ang bibig ko, Aber? Totoo naman ang sinasabi ko, hindi ba? Yang hambog na River na yan, hindi dapat hinahayaan lang. Minsan iniisip ko talaga na may gusto siya sa akin, kaya ganito na lang kung landiin niya ako. Alam mo, mas maganda kung umamin na lang siya para naman mabigyan ko siya ng... Bibigyan mo ba ako ng isang malutong na halik, Miss Nars? Singit ni River na siyang nagpatahimik kay Nars. Nanigas ang buong katawan tuloy ni Nars dahil sa kaba at takot, dahil nasa likod lamang pala niya ang boss niyang malandi. Dahan-dahan pa siyang lumingon rito at ngumiti ng pilit habang namumutla. Sir, kanina ka pa ba dyan? May ipapagawa ka ba sa akin? Break time pa, kaya mamaya ko na aasikasuhin. Wala, pero gusto kong malaman kung ano ang ibibigay mo sa akin. Kung aamin ba ako ngayon may pag-asa ba ako sa'yo? Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto kita? Papayagan mo ba akong ligawan ka? Baliw ka talaga? Hindi na naman napigilan ni Nars ang bibig na maibulalas iyon. Oo, nababaliw na ako sa'yo. Tingin ko sir, kailangan mo nang kumain. Tila epekto yan ng matinding gutom sa'yo. I like you, Nars. Pag-amin pa nito, maniniwala na sana si Nars kundi lamang niya nakita ang nambibwisit nitong ngiti sa kanya. Irap lamang ang nagawa niya bago nagpaalam sa kaibigan at sa boss niyang malandi at sumibat na dahil mas gugustuhin pa niyang kausap ang cactus kaysa kay River na walang ibang ginawa kundi ang harutin siya at tsansingan. 5:00 nang matapos si Nars sa pagre-review ng proposals ng bagong business partner nila sana, subalit nalaman niya ang mga nakapaloob roon na ikakabagsak ng shares nila. Gumawa siya ng report ukol dito, subalit sa ngayon ay kailangan niya nang umuwi. Hanggang 5:00 lamang ang trabaho nila kaya naman siya na lamang ang naiwan roon. Jeep ang sinakyan niya pauwi ng apartment, ngunit sa malayo pa lang, napansin na ni Nars ang mga gamit niya na pinagkakaguluhan ng mga kapitbahay nila. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at lumapit sa mga taong pinagpipiyastahan na ang iilan sa mga damit niyang branded. Oh, Nars! Sa akin na tong damit mo ha! Napakaganda pa ng tela! Anong sayo? Siraulo ka rin na? Akin na nga yung damit ko? At saka bakit nasa labas ang mga ito? Iritan niyang hiyaw kaya naman nakuha niya ang atensyon ng lahat. Oh, nandito na pala ang hampas lupa na hindi pa rin nakakabayad ng upa. Ani ng may-ari ng apartment. Anong hindi? Kababayad ko lang ng upa para sa 1 buwan ko rito. At saka, anong karapatan mo na itapon ang mga gamit ko?
Hindi ka ba naturuan ng magandang asal, ha? Aba, magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Nars. Ang ibinayad mo ay kulang pa para sa 1 buwan. Kaya naman lumayas ka na sa apartment ko. Ano? Bakit ako lalayas? Hindi pa natatapos ang 1 buwan ko rito, Manang. Lumayas ka na dahil hindi nga sapat ang binayad mo. At saka, may nag-offer ng malaking halaga na titira dyan, kaya naman umalis ka na. Di lumabas na rin ng totoo. Mukha ka talagang pera. Hoy, tatandaan ko ang araw na ito. Ipapaalala ko lang sa'yo na kahit ilang chinchansu pa ang gamitin mo sa mukha mo, hindi ka nagaganda pa. Pikon na sigaw ni Nars sa may-ari ng apartment. Magsasalita pa sana ito nang tumalikod na si Nars at naglakad paalis. Iniwan na rin niya ang mga damit dahil wala na siyang mapapakinabangan roon. Naglalakad siya ngayon sa madilim at malawak na daan kung saan paminsan-minsan lamang ang mga dumadaan na sasakyan. Lumuluha siya dahil hindi niya na kinakaya pa ang mga nangyayari sa kanya. Ngunit wala siyang magawa dahil hindi pa rin siya kinakausap ng ina. Maski ang mga kakambal niya ay abala na din sa mga asawa at anak ng mga ito. Habang naglalakad, isang itim at pamilyar na kotse ang tumigil sa harapan niya. Nang ibaba ng driver ang bintana ng sasakyan, bumungad sa kanya si River. Nakangunot ang noo at may pag-aalala sa mga mukha. Ibang-iba sa River na nilalandi siya sa opisina. Garen. Mariin at malamig pa nitong utos. Wala nang sinayang na panahon si Nars at sumakay na siya sa front seat ng tahimik. Hindi pa rin pinupunasan ng mga luha niya dahil nga talagang nasasaktan siya. Gusto niyang maging mahina ngayon at ilabas ang lahat ng hinanakit sa dibdib niyang naipon ng 2 linggo. Huwag ka nang umiyak kasi ang pangit mo talaga kahit anong pilit ko. Wow, ang ganda ko kaya kahit umiiyak ako. Nga pala, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Di naman dito ang mansyon mo, hindi ba? May dinaanan ka ba? Ikaw ang sadya ko dito. Hindi pinakita ni Nars ang pagtataka, bagkos na kuryoso lamang siya kung bakit siya ang sadya nito. Ano naman ang sadya mo sa akin? Huwag mong sabihin na sinusundan mo na naman ako ngayon. Napansin ko kasi na malungkot ka, kaya naman sinundan kita. At hindi ko akalain na ganun ang bubungaran ko. May matutuloyan ka ba? Pwede ka naman tumira sa mansyon ko, total. Mag-isa lang ako roon. Kailangan ko rin ng tagaluto. Alok pa nito. Bakit mo naman ako aalokin na tumira sa'yo? Para ano? Para malandi mo ako araw-araw? Ani ni Nars. Di naman ako ganun kalandi. Pero mapapadali sa akin na paibigin ka. Pero kung wala kang matutuluyan, pwede naman sa akin ka muna. Umalis ka na lang kapag may nahanap ka ng malilipatan. Ano naman ang kapalit kung sakaling papayag ako na tumira sa'yo? Kailangan mo akong mahalin. Sa lansangan na lang ako titira kung ganun. Sabi ni Nars. Napahalakhak naman si River na tila musika naman sa pandinig ni Nars. Hindi naman kasi dinedenay ni Nars na talaga namang gwapo, mabait at maalalahanin ang binata. Ngunit may kalandian lang talaga ito sa katawan. Kaya naman kaysa magustuhan niya ito ay naiinis lamang siya. Ang alok nito na sa kanya muna titira pansamantala ay ayos lamang kay Nars. Ang problema lamang niya kung matatahimik kaya ang buhay niya sa oras na makasama niya ito araw-araw? I'm just kidding. Mag-isa lamang ako sa bahay at kailangan ko lang ng pagkain sa umaga at sa gabi. Kaya mo ba? Sige, pumapayag na ako. Pero kapag ikaw ang may ginawang masama sa akin, sinasabi ko sa'yo na mata mo lang ang walang latay. Pagbabanta pa ni Nars. Hindi lang mata ko. Kung gusto mo, isama mo pa, pati lamang loob ko. Gatong pa ni River. Hindi na sila muling nag-usap pagkatapos noon, hanggang sa makarating na sila sa mansyon ng binata. Malaki iyon, napaka-enggrande, walang-wala sa mansyon ng daddy at mommy niya. Ang pagkakaiba lamang ay napakatahimik at nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ikaw nang bahalang pumili ng magiging kwarto mo. Sa baba ang kusina at kumpleto ang laman ng ref kung gusto mong magluto. Kung naiinip ka naman, may movie room ako dyan sa 2nd floor. Kung gusto mo naman ng jacuzzi, meron din dyan. May golf pa sa garden at swimming pool sa rooftop. Ani ni River na siyang nagpanganga kay Nars. Ganun ka ba kayaman? Hindi niya pa napigilan na maibulalas.
Kaysa sagutin, ngumiti lamang ng maloko ang binata at saka na ito pumasok sa opisina raw. Naiwan si Nars roon kaya minabuti na lamang niyang humanap ng magiging silid. Umiga siya sa malaking kama at ipinikit ang mga mata. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng sakit sa katawan niya dahil sa malambot na kama. Ilang linggo din kasi siyang nagtiis sa matigas na kama sa apartment. Ang kinababahala lamang ni Nars kung hanggang kailan kaya niya kakayanin na makasama ang boss niyang malandi. Kasi siya mismo nag-aalala dahil baka ang puso niya ay tuluyan ng sumuko at mahulog ito kay River. Isang buwan matapos tumira ni Nars sa poder ni River. Hindi nga siya nagkakamali sa hinala simula pa lang. Wala atang araw na hindi siya nito nilalandi at sinisira ang araw niya. Naging ordinaryo na rin ito kay Nars kaya minsan ay hindi niya na ito sinusuway pa. Idagdag pa nang makilala ni Nars ang kapatid ni River na si John. Nars, baby, pansinin mo naman kasi ako. What if umiyak ako ngayon? Kapag hindi ka talaga lumingon sa akin at kapag hindi mo ako pinansin, sinasabi ko sa'yo, magwawala ako dito. Pananakot pa ni John sa babae. Maghapon na kasing pinipeste ng binata si Nars. Nakawala nga siya kay River, ngunit pumalit naman ngayon ang kapatid nito na mas makapal ang mukha. Ano ka, bata? Umakto ka nga sa edad mo kasi nakakahiya dito sa mga tao. Di pansinin mo na kasi ako. Sorry na. Alam ko naman na lihim mong minamahal si kuya eh. Gusto mo ba ilakad kita sa kanya? Halos mabuga ni Nars ang sariling laway sa sinabi ni John. Anong sinasabi mo dyan? Anong lihim na pagtingin? Baka lihim na galit. Utot mo, Nars. Hindi ako bata para mauto mo ng ganyan. Dahil alam ko naman na gusto mo rin si kuya. Bakit kasi hindi mo pa maamin sa kanyang tunay mong nararamdaman? Malay mo, gusto ko rin pala niya. Di ko nga sabi gusto ang kuya mo. Oh, wag kang sumigaw dahil hindi ako bingi. Paano kung ano-anong sinasabi mo? Bakit ko naman magugustuhan ng babaerong lalaking yan? Ano ako, baliw? At saka, ano ba kasing ginagawa natin dito? Huwag mong sabihin sa akin na sinasama mo ako rito para sa walang kwentang bagay. Tinaasan pa ng kilay ni Nars ang lalaki. Di sinama kita sa family dinner namin. Ano? Anong family dinner? John, anong ginagawa mo dito sa labas? Sino naman itong kasama mong beauty? Tanong ng ginang na kalalabas lang sa malaking pintuan. Sa sobrang ganda nito, natahimik na lamang si Nars. Kahit may edad na kasi ang ginang ay hindi maitatanggi ang maladyosa nitong ganda. Mommy, siya ang soon-to-be bride ni kuya. Siya si Nars. John! Loko ka talaga. Hi po, madam. Huwag po kayong maniwala sa Welcome to the family, iha. Gulantang si Nars sinabi ng ginang lalo na nang yakapin siya nito ng napakahigpit. Hindi na siya nakapalag nang hilahin siya nito papasok ng hotel room. Kung tulala na siya kanina sa ina nito, mas lalong natulala si Nars nang makita kung ilang tao ang nasa loob. Naroon pa ang tila lola at lolo ng boss niya. Hindi rin nakaligtas sa kanya si River na nakangisi ngayon ng nakakaloko. River, hindi mo naman lang sinundo ang kasintahan mo. Kundi pa pala ako lumabas, hindi ko siya makikilala. Ani ng ginang kay River. Mom, inunahan mo lang ako. Pero papakilala ko na sana siya sa'yo. Inaantay ko lang ang matamis niyang oo. Siya ang nobya ng apo nating si River. Bakit hindi niya pinakilala agad? Apo, maibibigay mo na ba ang apo na hinihingi namin? Tanong pa ng lola nito na mas lalong nagpalaki sa mata ni Nars. Opo, abuela. Baka isilang niya na po ang apo niyo next year. Gatong ni River sa lola nito kaya mas lalong nagkasiyahan ang lahat. Tuluyan nang walang nagawa si Nars nang paupuin siya ng ina ni River sa tabi nito. Muntik na nga niya itong masiko ng akbayan at halikan siya sa pisngi. Hindi na nakaangal pa si Nars dahil nahihiya din siya sa tingin ng mga magulang ni River sa kanila. Nangungusap din kasi ang mga mata ng lola ng binata kaya sa halip na mainis at masapak niya si River ay ngumiti na lamang siya ng matamis rito. Baby, bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka pala dito? Sana man lang hindi ba nakaligo ako at nakapili ng mabangong pabango? Mahinang bulong ni River kay Nars na abalang lantakan ang lobster sa plato. Tigilan mo ako, River.
Kahit ata maligo ka ng 5 beses sa isang araw, di mawawala yung kakatihan mo sa katawan. Kahit gamitin mo pang pinakamahal at mabangong pabango, hindi maitatago niyan ang amoy ng kaharutan mo. Sabi ni Nars. Grabe ka naman sa akin. Iniisip mo pa talaga na malandi ako? Ay hindi ba? Kung landiin mo nga ako sagad pa sa sagad. Kasi nga gusto kita. Di mo naman kasi ako nilalandi. Kaya naman, ako nang gumawa ng paraan para naman malandi mo na ako. Baliw ka talaga. Kung sino-sino ang babae nagpupunta sa opisina mo, di ba? Araw-araw, iba't ibang flavor. Kaya naman, wag ako ang lokohin mo, ah. Baka ipaamoy ko sa masangsang mong kalandian. Mahinang asik ni Nars. Hindi na napansin na kanina pa pala nakikinig ang pamilya ni River. Nang mapagtanto iyon ni Nars, bigla siyang namula sa hiya. Yumuko siya at humingi ng paumanhin. Samantala, makahulugan naman na tumingin ang ina ni River sa dalawa. Ang nasa isip niya ay natagpuan na nila ang bukod tanging babae na magpapatino sa nag-iisang anak nila. Eto na, ang babaeng matagal na nilang inaantay. Matapos ang family dinner ni River, inalalayan niya si Nars na lasing na ngayon dahil ilang tagay din ng vodka ang nilagok nito. Matapos kasi ang dinner ay nag-aya ang mga kapatid at pinsan-ani ni River na mag-inuman. Hindi naman nakalain ni River na papalag ang dalaga. Malakas itong uminom, ngunit dahil babae pa rin ay unti-unti rin itong tinamaan ng alak. Baby, ang heels mo. Huwag ka naman maglakad ng nakapaa. Paano kapag may bubog ng bote sa daan, ha? Nag-aalalang suway ni River sa dalaga na paggewang-gewang ngayon kung maglakad. Bakit naman nang masusugatan na? Mas masakit pa ngang makitang may kasama kang iba eh. What? Alam mo, lasing ka lang. Kaya halika na, uuwi na tayo sa bahay. Bakit kasi? Ang landi mo. Bakit hindi ka makontento sa isa lang, ha? Bakit kailangan iba-iba mga babaeng nagtutungo sa opisina mo? Bakit hindi ka gumamit ng antibacterial soap para naman mabawasan ng kakatihan ng katawan mo? Baby, hindi ako malandi, okay? Mali ka nang iniisip tungkol sa akin. Pag-aalo ni River sa dalaga. Narito ngayon sila sa parking lot at kanina pa rin sila pinapanood ng mga taong napapadaan sa kanila. Humihingi na lamang si River ng pasensya dahil nakaharang si Nars ngayon sa gitna ng daan. Baby, tara na sa kotse. Nakaharang ka na sa daanan nila. Kapag ako, bawal? Pero kapag sila, pwede? Ano? Lasing ka lang. At ipapaliwanag ko sa iyong lahat kapag nasa wisyo ka na, okay? For now, kailangan nating umuwi para makapagpahinga ka na. Namungay ang mga mata ni Nars dahil siguro sa dala ng espiritu ng alak ay nabigyan siya ng lakas ng loob na aminin ang lahat ng nararamdaman niya. Tama si John, may lihim nga siyang pagtingin sa chick boy niyang boss at alam din niya na babaero ito at malandi. Tao lamang siya at nahuhulog din ang loob niya lalo na at sweet at mabait ito sa kanya. Hindi rin niya ginusto na maggustuhan ito, subalit huli na dahil malalim na rin talaga ang nararamdaman niya sa binata. Baby? Bakit mo ba ako tinatawag na baby ha? Kung hindi mo naman ako kasintahan. Bakit mo ako tinatrato ng ganyan na para bang special ako kahit hindi naman talaga? Bakit? Dahil ba alam mong gusto kita? Natahimik si River ngunit bigla na lamang gumuhit ang totoong ngiti sa labi niya. Kasi, baby kita. At sino bang nagsabi na hindi kita baby? Sinong nagsabi na hindi kita gusto, mi amore? Ayan, dyan ka magaling eh. Sa kalandian mo. Kaya naman ang lahat ng babae nahuhumaling sa'yo. Pero ano bang pinagkaiba ko sa kanila? Hindi ba? For sure. For sure naman. Kapag nalaman mong gusto kita ibabasura mo rin ako parang basura, di ba? Namumuo na rin ang luha sa mga mata ni Nars nang maalala ang mga posibilidad na mangyari. Baby naman, alam mo, lasing ka lang. Tapatin mo nga ako, River. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng yun? Kasi trip mo lang? Kasi masaya akong pagtripan? Kasi alam mong masarap akong lokohin? Sabihin mo sa akin ngayon, River. Ano bang tingin mo sa akin para matapos na ang lahat ng ito? Ano ba? Kasi alam mo, gusto kita at hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Dahil bakit ang landi mong buwisit ka? Sigaw ni Nars. I like you, Nars. Matagal na. Simula nang makita ko ang maganda mong mukha. Utot mo! Ilang babae na bang sinabihan mo ng ganyan?
Gumawa ka naman ng ibang script mo. Yung kikiligin sana ako. I love you. Mas kalokohan yan. Sa landi mong yan. Hindi ko alam kung ilang beses mo nang sinabi yan. Naglumikot na rin ang mata ni Nars dahil kinabahan siya ng bigla. Seryoso at hindi mukhang nagbibiro kasi ang lalaki. Kakaiba sa madalas nitong mukha, lalo na ang tingin nito na nagbigay ng paghihina sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko? Para maniwala ka sa akin na gusto talaga kita. Ang mga babaeng nakikita mo sa opisina ko ay para lamang pagsilosin ka. Subalit anong magagawa ko kung di ka naaapektuhan sa kanila? Tinigil ko na. Kaya na magkasama tayo sa iisang bubong. Doon ako nagkaroon ng konting pag-asa na baka magawa kitang paibigin sa akin. Pag-amin ni River, marami ng babae ang pumipilit na akitin siya. Subalit si Nars lamang ang nagpabaliw sa kanya ng lubos kahit wala naman itong ginagawa. Tingin pa lang nito at ang pagtataray ay hindi naman mapigilan ni River ang mapangiti at lalong mahulog rito. Kalokohan. Nagsasabi ako ng totoo. Bakit ayaw mong maniwala sa akin na ikaw lang ang gusto ko? Na ikaw ang mahal ko? Sa tingin mo ba, gagawin ko ang lahat ng iyon kundi ikaw? Patunayan mo. Ani ni Nars. Walang sisihan kapag napatunayan ko. Walang magagalit, walang tatakas, at walang sampal na tatama sa mukha ko. May pagbabanta na boses ni River. Napalunok naman si Nars dahil sa sinabi ng binata subalit naroon ang temptasyon na malaman ang sinasabi nito. Dahil na rin siguro sa alak na nasa sistema niya, kaya naman malakas ang loob niya ngayon. Dahan-dahang humakbang si Nars palapit kay River, dala ang lakas ng loob kahit na nakakabingi na ang malakas na pagtibok ng puso niya. Patunayan mo, River. Patunayan mo ang sinasabi mo. Mahal mo ko. Aniya. Walang sisihan, walang atrasan, walang magagalit, walang lalayo. I need your consent, baby. Say yes. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala sa akin. Yes. Dang it. Mahinang bulong ni River bago siniil ng halik si Nars. Sinuklian ito ng halik ni Nars. Wala silang pakialam kung ilang mata ang nakatingin sa kanilang dalawa. Hinila siya ni River papasok sa loob ng kotse at saka gigil na pinaandar ito ng mabilis. Habol pa rin nila ang sariling hininga hanggang sa makita na lamang ni Nars ang sarili na yakap ni River. Ilang vase pa ang nabasag nila dahil sa pagmamadali na makapasok sa loob ng mansyon. Nagtawanan pa silang dalawa ng hindi magawang mahubad ni River ang suot nitong suit kaya sinira na lamang ito. Tinotoo nga ni River ang sinabi nito na papatunayan ang totoong pagmamahal nito sa kanya. Nang gabing iyon ay pinagsaluhan nila ang mainit-init na gabi na ibigay ni Nars ang sarili sa lalaki. Pinaramdam din niya ang tunay na nararamdaman dito nang walang pagsisisi dahil nais niyang ipaalam kay River na totoo ang kanyang nararamdaman. Ang luhang pumatak sa mga mata ni Nars ay luha galing sa kaligayahan. Kinabukasan, napahawak si Nars sa sakit ng ulo kaya naman dahan-dahan siyang bumangon. Napaangil pa siya nang maramdaman ang sakit ng buong katawan niya. Mas nanlalaki ang mga mata niya nang makita na hindi iyon ang silid niya. Lalo na nang lumantad sa kanya ang malulusog na hinaharap na napuno ng pulang marka. Anong nangyari? Tanong pa niya sa sarili nang makita si River sa kanyang tabi na mahimbing na natutulog at wala ding damit pang itaas. Tsaka lamang pumasok sa isipan niya ang nangyari kahapon at bigla siyang pinamulahan ng mukha dahil sa kabaliwan na nasabi at nagawa. Lalo na nang maalala kung paano din umamin sa kanya si River. Sa sobrang kilig niya ay nagsisigaw siya at naglilikot kaya naman nagising na rin si River. Baby, bakit ang aga mo namang nagising? Matulog ka pa dahil alam kong napagod kita kagabi. Sabi nito kaya naman mas lalong namula ang pisngi ni Nars. Anong nangyari kagabi? Tanong pa niya kay River kahit na malinaw sa kanyang isipan ang nangyari kagabi. Anong nangyari? Pinagsamantalahan mo lamang ang kahinaan ko. At ngayon, kailangan mo na akong panindigan. Ano bang sinasabi mo dyan? Kailan pa kita pinagsamantalahan, Aber? Taka nga, anong oras na ba? Baka mahuli na tayo sa trabaho. Napatili na lamang si Nars nang haklitin ni River ang bewang niya at ihiga sa kama.
Niyakap siya nito ng sobrang higpit. Walang magtatrabaho ngayon dahil alam kong napagod kita kagabi. Besides, may day tayo mamaya. Kaya naman, ipahinga mo ng katawan mo. Date? Yes, baby. Anong nakain mo? Bakit may date na ngayon? Dahil ba yan sa naalagang utak mo o ano? Baby naman, may nangyari na nga sa atin oh. Tapos, hindi pa ba tayo magde-date? Hindi ko ibibigay ang sarili ko sa taong hindi ko rin mapapangasawa. Ani ni River kahit na nakapikit pa rin ito. Totoo ba talaga na gusto mo ko? Baka naman kasi ine-eme-eme mo lang ako. At sinasabi mo lang ito kasi may nangyari sa atin. I like you. I love you. I really do. Kaya naman please lang, matulog pa tayo dahil pagod na pagod ako kagabi. At pinagod mo talaga ako. Loko ka talaga. Ako pa talagang pumagod sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mo. Usog ka nga roon at maliligo na ako para makapagluto na rin ako ng breakfast. Napabalikwas ng higa si River nang dahil sa sinabi ni Nars. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Nars. Oh, anong problema? Tanong pa ng dalaga. Ako nang magluluto ng breakfast natin. Nagtaka naman si Nars sa sinabi ni River. Bakit? Ako na. Sabi mo pagod ka, hindi ba? Ayoko pang mamatay sa food poison, baby. Anong sinabi mo? Kasi last time na nagluto ka, 1 linggo akong nasa banyo, hindi ba? Kaya naman, ako nang magluluto. At ikaw, magpahinga ka na lang. Pero sabi mo, hindi ba pagod ka? Hindi ako pagod, baby. Kaya naman sige na, magpahinga ka na dyan. Wala nang nagawa si Nars kundi panoorin ang binata na nagtatakbo paalis ng silid nito. Natawa na lamang siya dahil hindi pa rin pala nito nakakalimutan ang niluto niya noon na naging dahilan ng pagsakit ng tiyan nito. Ngunit hindi iyon ang nagpabalik sa ulirat ni Nars, kundi ang isiping pareho sila ng nararamdaman ni River. Mahal din pala siya nito at iyon lamang ang mahalaga sa kanya dahil pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. 3 araw ang muling lumipas at sa wakas, nakabalik na si Nars sa trabaho. Naging opisyal na rin ang relasyon nila ni River. Tanggap rin siya ng pamilya ng kasintahan subalit hindi pa rin niya napapakilala ang kasintahan sa pamilya. Wala na rin siyang balita sa sariling pamilya dahil din naging abala siya sa trabaho at sa binata. Kaya naman nawala sa loob ni Nars ang dahilan kung bakit narito siya sa sitwasyon na ito. Napakislot pa si Nars nang tapikin siya ng kaibigan na si Kitty. Nagkita kasi sila sa malapit na coffee shop sa pinagtatrabahuan ni Nars. Matagal na rin kasi nang magkita silang dalawa ng kaibigan kaya naman pumayag na siya na kitain ito saglit. Ang lalim ng iniisip mo ah. Kamusta ka na? Hindi ka pa ba umuwi sa inyo? Hindi pa eh. At lalong hindi ko pa nakakausap si mommy at daddy. Di mo ba alam na ikinasal na ang kakambal mo? Umuwi ka na dahil tinatanong ka na sa akin ni tita. Mukhang napatawad ka na nila sa ginawa mo. Talaga? Tanong pa niya habang nangingisap ang mga mata. Makakauwi na siya at makakabalik sa dating buhay kaya naman hindi niya maitago ang saya. Ngunit napawi din ang ngiti na yon nang maalala si River. Hindi nga pala alam ng kasintahan ng tunay niyang pagkatao. Paano kaya niya sasabihin sa binata na ipinanganak siyang may gintong kutsara? Oh, bakit bigla namang humaba yung nguso mo? Don't tell me, gusto mo na ang buhay na simple. Loka, nag-aalala na din si na tita dahil hindi ka na rin nagpaparamdam sa kanila. Alam ko, pero paano si River? Hindi ko pa sinabi sa kanya ang tunay kong pagkatao. Paano kung bigla siyang magalit sa akin? Paano kung hiwalayan niya ako? Bakla! May boyfriend ka? Kailan pa? Bakit wala akong alam? At saka, sino yung malas na lalaki na yan, ha? Usisa ni Kitty at muntik nang matampal ni Nars ang bibig nito dahil sa kadaldalan nitong tunay. Hindi nga pala alam ng kaibigan ang tungkol kay River. Hoy! Subukan mo lang na hindi sabihin sa akin yan at makikita mo ng maaga si San Pedro. Ilang buwan din tayong hindi nagkita at nagkausap, no? Kaya naman sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa buhay mo ng ganong buwan. Sino ang lalaking to, ha? At sino ang lalaking malas na nagmahal sa'yo? Grabe ka sa malas, ha? Di ba pwedeng kamahal-mahal naman ako kahit papano? Well, siya si River. Isa siyang CEO sa pinagtatrabahuan kong kumpanya ng ilang buwan.
Sa kanya rin ako nakatira. Pag-amin niya, isang malakas na tili ang lumabas sa bibig ng kaibigan na siyang pagtingin ng mga ibang customers sa kanila, kaya halos sakalin ni Nars ang kaibigan. So, may nangyari ba sa inyo? Nag-boom-boom pau-pau na ba kayo? Bigla namang pinamulahan si Nars sa tanong ng kaibigan at saka umiwas ng tingin. Ano bang sinasabi mo dyan, Aber? Hindi naman kami nag-boom-boom pau ah. At saka, bakit mo ba tinatanong? Hindi ko naman tinatanong ang iyo ah. Depensa ni Nars kahit makahulugan na ang mga tingin ng kaibigan. So, meron nga. Yeah! Kailan kaya ako magiging ninang? Ang bibig mo, hinaan mo naman. At saka, anong ninang ka dyan? Hindi ganun kadali magkaroon ng anak at saka hindi pa kami kasal, okay? Doon na rin naman papunta ang relasyon nyo, hindi ba? Hindi ka ba nag-aalala na baka nga buntis ka na ngayon? Biro ng kaibigan. Paano kung buntis nga talaga ako ngayon? Paano na? Loka, so ginawa niyo na nga. Kailangan kang panindigan ng lalaking yan at kailangan ko siyang makilala. Ani pa ni Kitty. Wala nang nagawa pa si Nars kundi ang isama ang kaibigan sa mansyon ni River. Naabutan pa nila ang binata na nagluluto ng dinner, suot lamang ang boxer. Kaya naman gusto nang hablutin ni Nars ang mata ng kaibigan. OMG! Hindi lang gwapo ang jowa mo, kundi mayaman pa! Mayaman na mayaman to the highest level! Kilala mo ba siya? Takang tanong pa ni Nars. Excuse me, hindi mo kilala ang pagkatao ng kasintahan mo? Siya lang naman ang pinakagwapo sa lahat! Tila naman nahihibang ang kaibigan. Umayos lamang sila ng tayo nang muling lumabas ang kasintahan at saka siya hinalikan nito sa labi. Bakit hindi mo ako sinabihan na dadalaw pala ang kaibigan mo dito, baby? Baby! Sana all! Pabebe pang singit ni Kitty. Biglaan din kasi love eh. Hindi ko naman talaga isasama sana ang buwisit na to. Kundi lang niya ako pinilit. Huy! Parang hindi mo naman ako friend ha! Maiba tayo. Hi! Ako pala si Kitty, ang kaibigan ng babaeng to. Salamat at nagawa mong tiisin ng masamang ugali niyan ha. Ani pa ni Kitty. Nice to meet you too. Kinalulugod ko rin na makilala ang kaibigan ng love ko. Hinalikan na naman ni River sa labi si Nars kaya naman muling nagtitili si Kitty. 4 na oras din si Kitty sa mansyon ni River hanggang sa magpaalam na ito na uuwi ng bahay habang nagpapahinga na sina Nars at River. Naalimpungatan si Nars sa vibration ng kanyang cellphone. Yamot pa siyang humiwalay sa yakap ni River bago tumayo at lumabas ng teresa upang sagutin ang tawag. Ang kaninang antok niyang katawan ay nagising nang malaman niya ang nakakawindang na balita. Hindi na siya nagsayang ng oras na mga oras na iyon. Nag-iwan siya ng sulat kay River bago niya nilisan ang mansyon nito. Nakaabang na rin ang kotse ng kakambal sa labas ng mansyon kaya hindi mahirap kay Nars ang umalis ng mga oras na iyon. Isang araw na rin simula nang lisanin ni Nars ang mansyon ni River, subalit hindi pa rin sumasagot o tumatawag si River sa kanya. May kaba sa dibdib niya, ngunit mas lamang ang kaba na nararamdaman niya ngayon para sa ina na nasa ER dahil nahimatay daw ito. Kanina ka pa tingin ng tingin sa cellphone mo, Nars ah. May inaantay ka bang tawag? Usisa pa nakakambal niyang si Sephora. Sila kasi ang pumalit sa kapatid na si Jor at Mac sa pagbabantay sa ina dahil may sariling pamilya na rin ang mga ito. Balita din ni Nars na buntis ngayon ang asawa nito sa pangalawang pagkakataon. Wala naman, may inaantay lang akong importanteng tawag. Nars, hindi mo ako maluloko dyan. Alam kong lalaki ang inaantay mo. Seth, hindi mo naman sasabihin kina mommy muna ito, di ba? I mean, sasabihin ko naman kina daddy kapag okay na si mommy. Hindi ka naman pagbabawalan ni na mommy at daddy kung may kasintahan ka na, Nars. Matanda ka na at ikaw na lang ang wala pang asawa. Kaya naman sige na, ipakilala mo na yan. Nakangiti pang sabi ng kakambal. Paano ko ipapakilala kung di nga ako tinatawagan? Bakit kaya ang dali ata sa kanya na hayaan na lamang ako ng basta-basta? Baka naman busy lang o baka naman hindi niya alam ang cellphone number mo. Alam niya. Baka naman may ginawa lang kaya hindi ka pa niya natatawagan o napupuntahan. Huwag ka mag-isip ng masama, ang isipin na lang muna natin kung paano mapapabuti si mommy.
Ani ng kanyang kakambal. Sumang-ayon si Nars sa sinabi ng kakambal niya. Ngunit bago itago ang cellphone sa bag, nag-send pa ito ng mensahe kay River na abala ngayon na nagtatrabaho sa kumpanya upang makapagbakasyon ng 1 linggo. Hindi niya matanggihan ang ama sa proyekto na pinapagawa nito. Kinuha din ang cellphone niya kaya naman nakakaramdam siya ng takot na baka wala na siyang Nars na babalikan. 2 araw na siyang walang tulog at pahinga na maayos subalit hindi pa rin siya sumusuko. Kailangan niya itong matapos upang makasama ang kasintahan. Nabasa niyang sulat na iniwan ng nobya. Gusto man niyang kamustahin ang lagay ng ina nito ay hindi niya nagawa. Bumukas ang mga mata niya nang pumasok sa opisina niya ang kapatid na si John. Kuya, di mo ba bibisitahin si Nars? Di mo pa ba siya natawagan? Bungad nito sa kanya. Wala sa akin ang cellphone ko, John. Bakit? Nakausap mo ba siya? Nasaan ang cellphone mo? Pairam ako. Di ko dala ang cellphone ko dahil kinuha din ni Daddy. Alam ata niya na pupunta ako dito kaya naman kinuha niya. Pero nakausap ko si Nars bago ako nagpunta dito. Anong sabi niya? Di ka raw nagparamdam sa kanya at hindi mo siya tinatawagan. Di ko alam ang isasagot sa kanya kaya naman hindi ko nasabi. Ang balita ko lumabas na sa ospital ang mami niya at ito pa kuya. Magugulat ka sa sasabihin ko. Ani ni John na sumeryoso pa ang mukha kaya naman mas lalong nangamba at kinakabahan si River. Ano? Sabihin mo na bago pa kita sipain palabas ng opisina ko. Si Nars kasi, hindi pala siya isang ordinaryong babae lang na nakilala natin sa labas. Kakaiba siya. Ani nito na talaga namang humahanga. Malamang, isa siyang Diyosa. Sikmal naman ni River. Hanggang sa ilapag ni John ang larawan ni Nars kasama ang 4 na kamukha nito. Isang ginang na pamilyar at lalaking hinahangaan ng lahat lalo na ang binata na nangunguna ngayon sa larangan ng business. Anong ibig sabihin nito? Ang nobya mo kasi ipinanganak na may gintong kutsara. At hindi lang pala kutsara, kundi diamante. Anak lang naman siya ng pinakamayamang business tycoon sa Pinas. Isama mo na rin ang ina nito na isang magaling na surgeon. Laglag ang panga ni River sa nalaman tungkol sa totoong katauhan ng nobya. Kaya pala kakaiba ito sa lahat ng babaeng nakilala niya. Ang inakala niya ay ganoon lamang ito. Mas lalo pa siyang nagulantang nang malaman niya na may malaking kumpanyang pinapatakbo ito. Ang astig ni Nars kuya no? Alam mo, mabuti na lang talaga ikaw minahal niya. Kung alam ko lang, edi sana ako na lang ang nang-akit sa kanya. Biro pa ni John nakamunti ka ng batuhin ni River ng ballpen. Muling lumipas ang 2 araw at hindi na talaga nagparamdam si River kay Nars. Labis na rin ang pag-aalala niya. Sinubukan ni Nars tawagan ang kapatid nitong si John, ngunit ang huli nitong sinabi ay abala daw ito sa bagong proyekto. Nakalabas na rin ng ospital ang ina ni Nars at nasa maayos na itong kalagayan. Ngayong gabi naman gaganapin ang party sa kumpanya sa muli niyang pagbabalik rito. Ngunit hindi maramdaman ni Nars ang saya. Naramdaman ni Nars ang paglapit ng ina sa kanya, kaya naman mabilis niyang itinago ang cellphone sa bulsa. Mommy, bakit ka po tumayo? Hindi ba dapat nagpapahinga ka muna? Anak, napansin ko na palagi mong hawak ang cellphone mo. Tapos balisa ka. May problema ba? Wala naman po, may inaantay lang po akong tawag. Ni Kitty ba? Tanong pa ng ina, subalit umiling lamang si Nars bilang sagot. Inalalayan pa niya ito na umupo sa sofa at ikuha ng maiinom dahil oras na ng gamot nito. Nars, kilala kita. Hindi ka magiging ganyan kung kaibigan lamang ang inaantay mong tawagan ka. Sabihin mo nga sa akin kung ano ba ang nangyari sa'yo sa loob ng ilang buwan. Hindi ka rin nagparamdam sa amin ng daddy mo. Naging maayos ang buhay ko, Mommy, at marami akong natutunan sa buhay. Pumasok din ako sa isang kumpanya bilang assistant kaya naman nagawa ko naman mabuhay kahit papano. Paano ang tirahan mo? Pinalayas ka ng matapobreng matanda na yon sa apartment mo, hindi ba? Kanino ka tumuloy? Mommy, tawag ni Nars sa ina dahil nakakutob na siya na may alam ang ina niya. Anak, hindi naman ako galit sa iyo, okay? Masaya pa nga ako kung ang lalaking nagpapasaya sa iyo ay mahal na mahal ka. Gusto ko rin na magpasalamat sa kanya na inalagaan ka niya kaya naman sabihin mo na sa akin ang totoo.
Yes, Mommy. Ang boss ko po ang nobyo ko. Sa kanya ako tumira ng ilang buwan. Pag-amin sa wakas ni Nars sa ina. Gusto ko siyang makilala, anak. Kung anong klaseng lalaki ba siya? Pwede mo ba siyang dalhin dito? Oo naman pero kasi Suka bigla ni Nars. Ayos ka lang ba, anak? May nakain ka bang hindi maganda? Tanong ng ina. wala po akong kinain, Mami. Pero Sukang muli ni Nars. Nagpanik na ang ina niya nang bumagsak si Nars sa malamig na lapag. Nagsisigaw naman ang ina nito at tinawagan ang asawa. Binuhat nila si Nars at mabilis na dinala ng ospital. Siya namang pagkagulat ng lahat nang makita si River sa labas ng mansyon. May dalang malaking bulaklak at isang basket ng paboritong pagkain ni Nars. Ano pong nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni River. Sino ka, iho? Tanong ng ina ni Nars. Ako po si River at ako po ang kasintahan ni Nars. Pag-amin ni River sa ina at daddy ni Nars, nagulat ngayon. Isang oras na si Nars sa ER, ngunit hindi pa rin lumalabas ang doktor kaya naman hindi mapakali ang lahat. Lalo na si River na kanina pa lakad ng lakad. Simula nang makarating sila sa ospital, nakausap na ni River ang ina at daddy ng nobya. Humingi na rin siya ng pasensya na hindi siya agad nakapagpakilala dahil nga sa naging problema ng kumpanya. Mabilis din na lumapit si River sa doktor nang sa wakas ay lumabas na ito. Nakangiti itong sumalubong sa kanila kaya naman kahit papaano ay nawala ang kaba at takot sa dibdib ng lahat. Dok, kamusta ang anak ko? Anong dahilan ng pagkawalang malay niya? Tanong ng ama ni Nars. Tinapik naman siya ng asawa na lumuluha na ngayon. Dahil lamang sa tingin ng doktor na tumingin sa anak, alam na ni Chrissy kung ano ang magandang balita. Hindi naman po siya nagkaroon ng sakit, hindi ba? Wala naman po siyang problema, bali, sugat o ano paman. Huminahon ka, sir. Ang pasyente ay maayos ang lahat. Na-stress lamang siya, kulang ang tulog at nalilipasan ng gutom. Hindi mo dapat hinahayaan ng buntis na nag-aalala at sumasama ang loob. Kung maaari ay pakainin niyo siya ng masustansyang pagkain. Ani ng doktor. Ano po? Buntis? Sinong buntis? Ang pasyente sa loob ng ER? Hindi mo ba alam na buntis ang misis mo? Sa ngayon, ililipat na namin siya sa private room at pwede niyo na rin siyang makita. Ani ng doktor ngunit hindi pa rin talaga nagsisink in sa isip ni River ang sinabi nito. Habang ang pamilya ni Nars ay tuwang-tuwa sa magandang balita. Nang sa wakas ay tuluyan ng pumasok sa sistema ni River ang magandang balita, ay naluha siya sa harap ng pamilya ni Nars. Niyakap na lamang siya ng ina ni Nars at malambing na sinabing magiging daddy na ito. Makalipas ang 2 oras, nagawa na nilang bisitahin si Nars, nagising na ngayon at namamaga ang mga mata dahil sa kakaiyak. Anak, sabi ng doktor ay tumahan ka na dahil nararamdaman ng baby mo ang lungkot mo. At saka hindi ka naman tuko. Bakit sobrang kapit mo naman kay River? Naiinitan na siya, anak. Mommy naman, hindi mo alam kung gaano ko siya na-miss dahil hindi siya nagparamdam sa akin ng mahigit 1 linggo. Mas lalo pang umatungal si Nars. Baby naman, tahan na. Tama si mommy. Baka makasama pa yan sa anak natin. May gusto ka bang kainin? Di ko pa kumakain simula kanina. Malambing na sabi ni River sa nobya. Gusto ko ng balot, love. Pero yung walang sisiw. Pero balot siya. Simula na ba ng paglilihi mo, love? Hindi pa ako handa. Tsaka, saan naman ako hahanap ng balot na walang sisiw? Penoy ang alam kong walang sisiw eh. Ah, ganon. Nagrereklamo ka na ngayon? Love naman, hindi naman sa nagrereklamo ako. Pero saan ba ako hahanap ng balot na walang sisiw? Aba malay ko sa'yo. Kaya nga, humanap ka ng paraan. Masungit pang sabi ni Nars. Nagtawa na naman ang mga kasama nila sa loob ng hospital room dahil sa kamalditahan ni Nars sa nobyo. Sa huli, napilitan si River na gumawa ng paraan upang makahanap ng balot na walang sisiw. Nang araw na iyon, na-discharge din sa ospital si Nars. Nakiusap muna din ang mommy ni Nars na sa mansyon sila tumuloy upang mabantayan nito ang kalagayan ng anak. Ngunit may isang problema lamang dahil ayaw ng daddy ni Nars na magtabi ang dalawa.
Natulog tuloy si River sa guest room na malapit sa silid ni Nars. Hindi pa raw kasi sila kasal, kaya naman hindi pa sila maaaring magtabi kahit na nagdadalang tao na si Nars. Hirap tuloy ang dalawa at hindi makatulog ng maayos gayong ang lapit lamang nila sa isa't isa, ngunit hindi maaari. Maagang pumasok si River sa kumpanya upang ayusin ang natirang trabaho. Plano kasi niyang mag-leave ng 9 na buwan hanggang sa manganak ang asawa. Inasikaso na rin niya ang nalalapit na kasal kahit na hindi pa siya nakakapag-propose sa nobya. Kailangan niyang magplano ng maayos dahil gusto niya ng enggrande kaya naman humingi siya ng tulong sa kapatid na si John. Ngayong araw niya makikilala ang coordinator upang planuhin ang nalalapit niyang proposal sa nobya. Hindi nga siya nabigo nang biglang pumasok ang babaeng nakasuot ng mahabang damit at makapal na salamin. Nagningning ang mata nito nang makita siya ngunit hindi na lamang iyon pinansin ni River. Hi sir, good morning po. Ako po pala si Beth, ang coordinator na kinuha ni Sir John. Hi, Miss Beth. Please have a seat. Sumunod naman ito sa lalaki at nag-usap ng masinsinan. Hindi pansin ni River ang malagkit na tingin ng babae dahil nga nakafocus ito sa pagpaplano para sa nobya. Hindi na napansin pa ang kakaibang tingin o lagkit ng tingin ng babae hanggang sa matapos ang mahigit 2 oras na pagmi-meeting nila. Sir, ito bang nobya mo ay matagal mo ng nobya? Yes. Tipid namang sagot ni River. Ang swerte naman niya sa'yo, sir, dahil ikaw talaga ang nagplano ng lahat ng ito. Pwede ko bang matanong, sir, kung anong klaseng babae ang mapapangasawa mo? Para ba kasing napakabait niya? Pamumuri pa nito. Ikinatuwa naman ito ni River kaya naman wala sa loob niya na nagkwento sa babae. Hindi lingid sa kanya na nakakaramdam na ng inggit at selos ang babaeng kaharap. Nagpatuloy ito hanggang sa dumaan ang 2 linggo at madalas na magkita sina Beth sa opisina ni River. Walang alam si Nars rito dahil takot si River na baka masira ang sorpresa niya. Ngayong araw ang huling pagpaplano ni River at Beth at sa wakas nakahanda na ang lahat. Ngunit hindi handa si John na kanina pa nakatitig kay Beth. Nagtataka kasi ito sa biglang pagbabago ng babae at natuto na kasi itong magdamit at magpaganda. Wala ka bang napapansin kay Beth? Tanong pa niya kay River na abala naman sa pagpili ng engagement ring. Anong meron sa kanya? Mukha pa rin siyang tao sa paningin ko. Alam ba ni Nars ang tungkol sa kanya? Baka pagmulan nyo ng away yan, ha? Di niya dapat malaman dahil masisira ang sorpresa ko sa kanya. Tsaka, bukas na yon, kaya konting tiis na lang. Masama ang kutob ko rito, kuya. Bakit pakiramdam ko, inaakit ka ni Beth? Hindi mo ba napapansin kung paano siya dumikit sa'yo? Tsaka nakakakilabot ang tingin niya sa'yo. Ngayon ko lamang siya nakitang ganyan. Wala akong pakialam kung ano pang tingin niya sa akin. Basta ang alam ko, mas maganda si Nars ang baby ko. Deadmang sabi ni River. Hindi na muling binuksan ni John ang tungkol rito. Ngunit naroon ang kaba at pagkabalisa ni John. Samantala, hindi rin mapakali si Nars habang nag-aantay ng tawag ni River. Maaga kasi palagi itong pumapasok at umuuwi ng late kaya naman labis na ang pag-aalala niya. Wala namang nagbago sa kilos ng binata, ngunit napapansin niya ang kakaibang pabango nito. Amoy na amoy kasi niya ang pabango ng babae sa damit nito, o kung hindi man ay sa bag nito na palaging dala. Anak, bakit kanina ka pa parang inaasinan dyan ha? Hindi ka ba mapakali? May bumabagabag ba sa'yo? Tanong ng mommy niya nang makita siyang palakad-lakad sa sala. Ewan ko, mommy, pero parang nag-aalala ako kay River. Dalawin ko na kaya siya sa opisina niya. Bakit naman anak? Alam mo, buntis ka. Kaya naman kung ano-ano ang naiisip mo. Pero isang mabuting asawa si River. Napakabait na bata kaya naman malaki ang tiwala namin sa kanya. Mommy, gusto ko talaga siyang makita. Bumuntong hinga muna ang kanyang mommy bago pinahanda ang sasakyan. Sumama ang mommy niya dahil hindi niya mapapayagan si Nars na magpunta roon ng mag-isa. Sa elevator pa lang, dinig na ni Nars ang bulungan ng mga empleyado ng nobyo. May bago raw na babae na madalas sa opisina ni River. Bumigat ang loob niya sa isiping iyon, lalo na nang maalala niya ang unang araw niya dito. Ngunit may tiwala siya rito. Pagpasok ng opisina ng nobyo,
Nagulat siya sa naabutan dahil may isang babae na pilit na hinahalikan ang nobyo. Nakabukas ang 3 botones ng damit nito kaya kitang-kita ang malulusog na dibdib. Idagdag pa ang magulong buhok at maiksing skirt. Baby, let me explain. Aligagang sabi ni River. Itinulak niya ang babae na umiiyak na ngayon habang nakasalampak sa malamig na sahig. Maski ang ina ni Nars, kapatid ni River na si John at ang sekretary ni River ay napasinghap nang makita ang nangyari. Baby, hindi ko alam, okay? Bigla na lang niya akong pinilit halikan. Tapos, hindi ko na alam, bigla siyang naghuhubad. Please, maniwala ka sa akin. Wala kaming relasyon. Putlang-putla na si River at nanginginig pa ang mga kamay habang nagpapaliwanag. Hindi nagsalita si Nars, ngunit kita niya sa mga mata ni River na nagsasabi ito ng totoo. Kaya naman, walang buhay ang mga mata niyang tumingin sa babaeng umiiyak ngayon. Ano namang iniiyak mo dyan? Dahil nahihiya ka sa ginagawa mo ngayon? Magbibilang ako ng 3 at kapag hindi ka pa lumabas ng opisina ng asawa ko, sinisigurado kong hindi lamang yan ang mapapala mo. Pagbabanta ni Nars. Sa isang iglap, mabilis na nagtatakbo ang babae. Sumunod naman ang ina ni Nars at ng iba pa palabas ng opisina upang makapag-usap ang dalawa. Halos lumuhod si River upang mapatunayan lamang ang sarili at huwag magagalit sa kanya si Nars. Huminga naman ng malalim si Nars at hinilot ang sentido at ito marahil ang dahilan kaya kanina pa siya nababalisa. Baby, maniwala ka naman sa akin, oh. Please. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan siya. Bigla na lamang siya naghuhubad sa harapan ko at Sagutin mo ko dito sa tanong ko. At sana maging tapat ka sa akin. Bakit narito siya sa opisina mo? Anong meron? Saan mo siya nakilala at bakit kanya nilalandi? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Baby. Nakita ni Nars ang alangan sa mukha ni River. Ayaw niyang mag-overthink kaya naman lahat ng pasensya ay iniipon niya. Sasagutin mo ba ako o tatapusin ko lahat ng meron tayo ngayon? Pagbabanta pa niya. Kasi siya ang kinuha kong coordinator para sa proposal ko sana ngayong gabi. Baby, gusto na kitang pakasalan kaya naman naghahanda na ako pero hindi ko akalain na mangyayari to. Saan ba ito gaganapin kung sakali? Itinago ni Nars ang kaba at panginginig ng mga kamay. Sa rooftop. Dalhin mo ako ron, ngayon din River. Utos pa nito. Dinala siya ni River sa rooftop. Maayos na ang lahat at handa na ang proposals para sana ngayong gabi. Ngunit nasira lamang dahil sa isang babae. Mangiyak-ngiyak si Nars nang makita ang ayos ng paligid. Ang lahat kasi ng mga bulaklak roon ay paborito niya. Ang kulay, ang mga lobo at kung ano-ano pa ay mga paborito niya. Iginiya siya ni River sa gitna sa may bulaklak na hinugis puso. Baby, wrong timing ang lahat kaya naman kahit alam kong alanganin ako ngayon, gusto ko sana na hingin ang kamay mo. Humingi na ako ng basbas sa mga magulang natin. Ani ni River at dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ni Nars. Luha ang pumatak sa kanilang mga mata kahit natanghaling tapat ng mga oras na iyon. Maski ang mommy ni Nars, si John at ang iba pang mga empleyado ay nanonood sa kanilang dalawa. Inilabas ni River ang pulang maliit na box na naglalaman ng napakagandang singsing. Baby, wala nang maraming dada at drama. Will you marry me? Please? Pagsusumamo ni River. Buisit ka talaga? Kailangan ba paiyakin mo ko, ha? Alam mo ba na tirik ang araw tapos hindi pa ako nakaayos, oh? Aniya pa. Nagtawanan naman ang mga tao sa paligid dahil sa kalokohan ni Nars. Baby naman, pakakasalan mo ba ako o pakakasalan mo ako? Aba, oo naman. Pakakasalan kita. Yes, baby. I will marry you. Nakangiting sabi ni Nars. Nagpalakpakan at naghiyawan ang mga taong nanonood sa kanilang dalawa. Matapos maisuot ni River ang singsing sa daliri ni Nars, ay tsaka naman niya siniil ng halik si Nars. Samot-saring hiyawan at sigawan ang nanaig sa mga oras na iyon. Sabay-sabay pang tumawa ang lahat nang marinig nila ang putukan ng fireworks sa tanghaling tapat. Ngayong fiancé na kita, kailangan na natin magpakasal sa lalong madaling panahon. Dahil baka magbago pa ang isip mo. Nakanguso pang sabi ni River.
Bakit naman magbabagong isip ko? Magkakaanak na nga tayo, oh. Ani naman ni Nars. Siyempre, nakakatakot na para naman malaman nila na pag-aari mo na ako. Wala eh, nag-asawa ka ng gwapo. Kaya naman lahat ng babae ay nahuhumaling sa akin. Mayabang pang sabi nito, kaya naman mas lalong tumawa ng malakas si Nars. Ang yabang mo ah. Pasalamat ka, mahal kita. Kasi kung hindi, baka itinulak na kita sa building mo. Pero baby, gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi hindi ka napagod na landiin ako sa araw-araw na magkasama tayo. Nang dahil sa pagiging malandi mo, kaya ayan, mapapangasawa mo na ako. Tinupad ko lang ang pangarap mo na maging asawa ako. Kaya dapat, mahalin mo ko. Mahabang litanya ni Nars. Ang halakhak ni River ang nanaig sa mga oras na iyon. Gigil na gigil pa niyang kinagat ang pisngi ni Nars. I love you, baby. Salamat kasi tinupad mo ang pangarap ko. Ngayon, magiging akin ka na at wala nang bawian pa. Sagot ni River. Sa huling pagkakataon muling naglapat ang mga labi nilang dalawa. Magkasabay na pinanood ang tirik ng araw at mga kasama nilang panay ang ismid sa kanila. Nginitian na lamang nila ang mga ito bago magkahawak kamay na nilisan ang rooftop ng may malaking ngiti sa kanilang mga labi. Wakas.